ang ginagawa ng gobyerno is having the opposite effect. Imbis na masiraan ang dating Pangulo, tumataas ang simpatiya. Kung isama natin yung health concerns niya at yung fact na pumapayat siya and talking about about his demise, medyo maraming apektado dito. So, it might deepen yung resentment ng mga tao sa gobyernong nagpakulong sa kanya. So, kung ako ang nakaupo sa Malacanang, anywhere there, kailangan pag-isipan nila ng matagal at malalim kung gusto pa rin nilang parang tila sila ang tumitindig bilang prosecutor ni PRD. Hindi makakalimutan yung ganitong actions at ini-interpret ito as oppressive at marahas. Hindi ito mabilis makakalimutan kasi si PRD hindi ganong kadali na makakalimutan. Sinabi ni MMDA Chairman Artes na Dolomite Beach raw ay may epekto sa mga pagbaha sa Metro Manila. But sabi naman ng DENR, walang kinalaman yung nasabing proyekto sa mga pagbaha. Ano ba ang Dolomite Beach? Yan po yung pangunahing proyekto ng DENR na nagpapakita na kaya palang linisin yung mga beachside kung meron talagang political will sa ilalim ng Duterte administration. Parang pag lahat Duterte masama. Ang Marcos lang mabuti. Ma'am. Okay. Dolomite Beach. Dito naman po, tama, medyo nagka-confusion yata. Hindi nakapag-usap ang DENR at saka tila ang MMDA ba yun? Tungkol dito sa cause ng flooding dun sa area. Medyo, syempre naiinis ang mga tao dahil parang tina-target ang mga proyekto ng ating dating Pangulo. And you know that mataas pa rin ang appreciation ng taong bayan pagdating sa mga Duterte at yung appreciation for the Duterte governance ng 2016 to 2022. So, isang major project ang Dolomite Beach na hanggang ngayon very fond pa rin ang mga tao tungkol sa area na yon kasi naipapakita na pwede pala, nakiklean up pala. Matagal na yung Supreme Court decision na nag-uutos sa gobyerno na kailangan nang i-undertake ang clean up ng Manila Bay for future generations. Ito ay isa doon sa mga significant na environmental decisions ng Korte Suprema. Ngayon, para sabihin na yung Dolomite Beach, yung nagkakos ng flooding, medyo disinformation on it. I don't think intended naman yata ni Chairman, pero gayon pa man, yun yung epekto, nagiging disinformation. Ang sinasabi niya was relating primarily doon sa paglilinis ng tubig bago ito lumabas sa Manila Bay. Dahil daw lumaki yung output ng sewerage na kailangan linisin bago siya lumabas into Manila Bay, nagkakaroon ng backlog and therefore nagkakaroon ng flooding. Yun ang sinabi ni Chairman Artes. Ngayon, pinabulaanan ng DENR kasi the impression given was yung Dolomite Beach mismo ang nakakos ng flooding and not exactly the filtration system. So makikita nyo, bago kasi nilagay yung Dolomite Beach na yan, for Manila Bay to be maintained na malinis yung tubig, kailangan sinisiguro na yung raw sewerage, dati kasi may malaking exit point ang sewerage dyan malapit sa Manila Yacht Club. And that is raw sewerage, nanggagaling sa mga restaurants, nanggagaling sa mga dati sa mga hotels and other residences in the area. Ngayon, yung mga hotels at saka major establishments, nire-require na sila ng sarili nilang cleaning system para malinis yung tubig, yung wastewater nila. So kailangan may wastewater plan sila at may wastewater system. Hindi maayos yung pag-enforce nito. So during the Duterte years, in-ensure nila na yung mga establishments at yung mga naglalabas ng wastewater from their establishments and from residences or hotels in the area ay kailangan malinis. That way, hindi na overload yung remaining filtration system na dinagdag ng gobyerno doon sa area. So hindi ko alam kung saan dito nagkakaroon ng failure.
But the failure, according to the MMDA, is still with with the sewage treatment and not with the beach itself. In other words, nung nilagay ang beach, hindi yan nag-cause ng displacement para tumaas ang tubig. Mabagal yung daloy nung pag-exit ng tubig kasi sinisiguro dapat natin na malinis ang tubig before it empties into Manila Bay. So yes, nagka-problema sila sa information dito. Information again, ma'am. Si Pangulong Duterte nauugnay na naman sa issue na missing sa Bungeros. Eto na naman, Duterte na naman. Oo. Parang wala nang ibang balita, ano? So, after his term as president, siya pa rin ang headline. Ang galing. So, yan ang lasting legacy. So dito, missing sa Bungeros, meron na naman tayong nag-press conference, I understand si DOJ Secretary at sinabi na may mga na-recover na mga buto in the place where their star witness allegedly pointed. So sabi nila, malamang yun kasi yung mga buto na na-recover dun sa area na yun is where it was supposed to be. 2 sako daw yun at 2 sako ng buhangin, 2 sako daw ng mga buto. Now, unfortunately, bago ito nangyari, mayroong mga pinakita na mga sako na may mga buto na ni-retrieve ang Coast Guard doon sa area na yon sa Taal. So, mayroong mga nakakita and syempre, a cursory examination, may mga observations. Number 1, walang mga skulls. Okay? Number 2, sabi ng isang dalubhasa na parang masyadong dense para maging human bone. So, yung bare observation pa lang na yun, hindi nila kaagad sinagot or hindi sila kaagad naglabas ng clarificatory statement. So ngayon, bumaragsa nauna yung mga ganong klaseng observation. So now, mataas ang suspicion tungkol dito sa ano ba talaga ang na-retrieve dito. According rin dun sa press briefing, mga ribs yung na-recover. So without a forensic examination, nag-press conference na kagad ang DOJ Secretary. Unfortunately, ang ating DOJ Secretary hindi kadalubhasa sa forensics. Sa forensic examination, dapat ang press conference should have been conducted after the testing had already been done. So ngayon, mataas na naman ang suspicion kasi nagkakaroon kaagad ng conclusion yung gobyerno na kulang pa ang scientific evidence para magturo. Hindi pa nila siguro or sigurado na ito ay human na remains. Sinasabi na nila na most likely ito yung mga missing sa Bungeros. Ang laki ng information gap dyan. O ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, communications pa rin ma'am. Ano ang tingin nyo ang messaging na pinaabot nito sa taong bayan na ang topic ngayon ng pamilya Duterte sa ICC ay cremation? Paghahanda sakaling may mangyari sa kanya habang nasa kamay ng mga dayuhan. And he's 80 plus years old. Tapos sinabi ni VP Sara, matindi ang ipinayat, matindi ang loss of appetite niya. Pero ngayon, ang taong bayan, araw-araw ay nakaabang sa kanya lagi sa labas ng International Criminal Court. And anong ugnayan nito, ma'am, sa values natin bilang mga Pilipino? Well, mayroong pending na interim release siya. So, mahalagang impormasyon yung kanyang health situation. So, hindi tayo nagtataka kung bakit yan ang usapan. Ngunit, tama kayo, considering yung advanced age niya at yung state of health niya, plus yung laki, yung drastic lifestyle change, alam natin na apektado ang ating dating Pangulo. Considering na like we said, mahalaga siya sa taong bayan. Mahalaga pa rin si dating Pangulo and he is still fondly thought of and appreciated ng marami sa mga mamamayan. Marami ng mga surveys na hindi talaga pumapalya and consistent yung kanya sa appreciation pa rin sa kanya. Tila ang ginagawa ng gobyerno is having the opposite effect. Imbis na masiraan ang dating Pangulo, tumataas ang simpatiya. Isama natin yung health concerns niya at yung fact na pumapayat siya and talking about his demise,
medyo maraming apektado dito. So, it might deepen yung resentment ng mga tao sa gobyernong nagpakulong sa kanya. So, kung ako ang nakaupo sa Malacanang, anywhere there, kailangan pag-isipan nila ng matagal at malalim kung gusto pa rin nilang parang tila sila ang tumitindig bilang prosecutor ni PRD. Hindi makakalimutan yung ganitong actions at ini-interpret ito as oppressive at marahas. Hindi ito mabilis makakalimutan kasi si PRD hindi ganong kadali na makakalimutan.